The greatest is the least. Yung pinakaaba, pinakamaliit, pinakamahirap, ay siyang dakila sa harapan. Sabi ng Lucas 9 verse 48, sa 48 po, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ang sinumang tumanggap sa batang ito, alang-alang sa akin, ay tumanggap sa akin. At ang sinumang tumanggap sa akin, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. At ang pinakaaba sa inyong lahat, ay siyang pinakadakila. Mga kapatid, hindi ng Diyos kailangan yung napakataas mong pag-aaral. So, balik sa harapan ng Diyos, mga kapatid, hindi natin kailangan ng mga bagay na yan. Amen. Sapagkat dito lang yan sa sanlibutan. Amen. Kung ang mga bagay na yan ay dito lang sa sanlibutan, bakit mo tinitingnan? Bakit mo tinatangkilik? Hallelujah. Kaya tayo nag-aalala. Kaya tayo nadidepress. Kaya tayo nag-aalilangan. Dahil ang sanlibutan na ito ay sinakaw pa ng ating isip. Ngunit hindi natin nakita kung ano pwede gawin ng Diyos. Tingnan natin mga kapatid si David. Siya nga ang pinakamaliit. Sa magkakapatid. Amen? Ang sabi ng Panginoon, i-anoint mo. Yan, sabi niya. Mga kapatid, bakit hindi pinili yung mga kapatid niyang mas matatangkad sa kanya? Bakit hindi pinili yung kapatid niyang mas malalaki ang katawan sa kanya? Bakit hindi pinili yung mga kapatid niya na nagsilbi na sundalo, na sanay na sa giyera? Bakit hindi pinili? Bakit yung maliit ang pinili ng Panginoon? Mga kapatid, dahil yung maliit na yun ang pupuwing sa malaki, higante! Hallelujah! Sapagkat ipapahiyan ng Panginoon ang lumalaban sa kanyang bayan. Ngayon mo sabihin maliit ka. Ngayon mo sabihin wala ka kakayanan. Ngayon mo sabihin wala ka pinag-aralan. Ngayon mo sabihin hindi ka nakapag-abogado. Ngayon mo sabihin hindi ka nakapag-doktor. Ngayon sabihin mo sa sarili mo, ikaw ang maswerte! Sapagkat sa sa'yo ang Diyos! Ibigay ko puso mo hanggang habang buhay mo. Ako mamatay na eh. Tama ba? Mamatay na ako, inudulit ko. Yan po ang dapat po na mangyari sa ating bilang Kristyano na yung puso mo inudulit mo sa Panginoon ko. Pag-ibig, buong lakas, at buong kaluluwa, at buong ano pa yun? Pag-baptism. Ihahayag sa atin sa huling mga araw. Yung ating daw pong magtitis, ating mga paghihirap ngayon mga kapatid, yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, sa mga panahon ito, yung ating mga kahirapan kawalan, hallelujah, hindi pa raw po pwedeng ihambing sa kaluwalhati ang ihahayag ng Diyos sa huling mga araw, sa huling pagbabalik ng ating mahal na Bilang encourage po, Diyos ka, hallelujah. Nakikita na natin ang kapanahonan ko ngayon. No, hindi na po basta-basta, hindi na po halong biro, hindi po halong pagtatawanan. No? First yan, dahil po ay dapat natin manatilihin na magsubika pa na tayo po ay manatili na pagpilihan sa Panginoon. Tawag ko lang tayong Diyos, ibig sabihin mayroong tungkulin, mayroon kang gagampanan na ministry. Ayun yung daan. Ito ko sa 99. Kumilos na naman kita. Wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me like Hallelujah. Speak! In the name of Jesus. Jesus, In the name. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Speak, Lord! Speak!
Hallelujah, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Such a new world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. We carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all.